So, as you can tell from the title, it's our 10th anniversary. Paano magulat? Tanga, 10 nga eh. Ay, 10. Ano ba naman? Sabi mo- Ang hina. Sabi mo, paano magulat? Ang hina. Sabi mo, paano magulat? So, 10 pa rin yan, Kap. Hindi, Oh. ganun yung sa'yo, oh. 10 yan, oh. 8 lang to eh. Ayun. Wala yung dalawa, oh. Ganyan, oh. Oh, sige na. 10 pa rin yan pag Okay binilang na. mo. 10th anniversary. And then, in a few days naman, it's our first wedding anniversary. Isa na lang eh. Verse lang eh. Ganun na. Anong verse lang? Ha? Ano nga verse lang? Sabi ko, isa lang is... First ba sinabi mo? Verse? Pagbigyan nyo na siya, guys, medyo... Anyway, so we wanted to tell our story naman. Actually, ang dami kasi nagtatanong. Usually, yung mga hindi kasama dun sa love story namin nung college, yung mga high school friends namin, tatanong paano ba kayo nagkakilala, or tatanungin sa mga events na gano'n na kayo katagal. Tapos pag nalalaman nila, ang tagal na namin, paano kayo tupagal ng ganyan katagal, gano'n. Mm-hmm. Or nung bagong kasal naman tayo, anong tinatanong nila, parang kamusta naman yung buhay mag-asawa. So parang gusto lang namin i-share yung story namin from beginning until yung current para at least alam nyo kung ano, kailangan alam nyo eh, di ba? Pero gusto ko lang din i-share para at least, kung may makukuha kayong aral dito later on, di ba? Meron ba? I mean, feeling ko naman meron. Ano kami, inspirational speaker kami Hindi. dito. Hindi. Wedding coach. Hindi. Couple counselor. Hindi, andito lang talaga tayong pareho, tayong lahat, para chumismis, di ba? It's namin yung kwento namin. And then hopefully, I-chismis nyo sa comment yung kwento ng buhay nyo. pwede naman, di ba? First question is, how did we meet? So, madami kasing natanong sa amin, lalo na yung mga high school friends, ganyan, paano daw kami nagkakilala? Oo. So, magkaiba kasi kami ng storya kung paano kami nagkakilala, saan namin unang nakita yung isa't isa, ganon. So, dito, itatakel niya muna kung saan sa POV niya kung paano niya ako unang nakita. Okay. Hindi, ako kasi, so after ko, siya naman, POV niya naman kasi, para sa akin, yung pag kinakwento niya kung paano kami nagkakilala, gusto ko din kinakwento niya paano kami nagka-engage, paano niya pinlano yon, yung mga ganon. So, gusto ko din malaman yung POV niya. And in this way, hindi ko na siya tatanungin gabi-gabi, paano mo ako nakilala? Paano mo ako nakita? I-play ko na Hindi lang. mo itatanong. Drugs ko yan eh. So, ako, alam nyo naman na May pagkain kami, kakain ako. Baka bigla akong kumain. sige, kumain ka na. Hindi naman maingay yan eh. Ako, alam nyo na, never ako nagkwento ng short story. Gusto ko yung mga short stories, pinapahaba ako ng sobra with many useless details in between. So, sisimulan ko, lalo na this one, kasi ako yung it's from my perspective, na-experience ko siya firsthand. So, medyo mas madaming details. Kaya, if you wanna know the full details, ayan, wag nyo isi-skip. So, sisimulan ko nung high school. Hindi pa, Ba't high school? Tayo Teka ngayon lang. nagkakilala. Teka lang, kasi para sa akin, ang magandang story ay may backstory. O, para malalaman mo kung yung psychology, kung bakit ganun yung nangyari. Kaya nga, lahat ng story natin, di ba, inaalam ko yung backstory. Lahat ng kinukwento natin dito, inaalam ko yung backstory kasi kailangan natin maintindihan kung paano tayo napunta sa ngayon. Nagigets na ba? So, nagsimula nung high school. So, nung high school, ayan na. Ang daming nagkakainlaban, ang daming nagjojowaan, ganyan. Kayo ba? Sa inyo ba? Ewan ko kung sa school lang namin, pero feeling ko, Lahat naman nata. gusto ko malaman, sa school nyo ba, may mga ganun na rin ba? Nagsimula kasi sa amin nung high school na ang dami na nagliligawan, nagkakagustuhan, crush, ganyan. Nagkakaroon pa nga ng inter-school, ganyan. For sure sa inyo, may ganun din. Medyo natakot ako sa inter-school Ano inter-school? Kala ko kung anong inter yung sasabihin. Ano? Ganun din. Kasi I think, dati kasi hindi pa uso cellphone, hindi pa uso Di pa uso phone? Hindi pa uso Di ba- internet. Okay. Hindi pa ganun ka, so parang, yun yung way ng tao para ma-entertain yung mga sarili nila. Okay, paglandian, no? Ng mga bata, di ba?
Yung mga bata, makipaglandian, gets ko naman, minor din pala na. Minor pa rin, Oo, mga minor. 16, 17, high school. 17 college na tayo nun. Okay, mali ako. Di So, ko yun- kasi kabisado yung mga ganyan. 14 to 17 yata ang high school. Nung time natin, ngayon kasi may senior high na hindi ko na alam. Mm-mm. So, 17 naman, first year college natin. Anyway, so, para sa amin, ganun din. Similar to your school, nung high school, nagliligaw na yung mga tao. Pero kilala naman ako ng asawa ko, no? So, alam niya naman, na-witness naman siya, na hindi naman ako walanding babae. May mga nakakausap ako, pero hindi naman ako talaga into it. Alam mo yun? So hindi pa ako nagkaka-boyfriend dahil ang strict din ng parents ko. Iniisip ko din at some point, parang, worth it ba talaga na magpakilala ko? Kung baga yung mga nagkakagulo sa akin, parang ito, worth it ba to ipakilala sa magulang ko? Worth it ba na papagalit-pagalitan ako para lang sa kanya? So, siguro yun din yung isang dahilan kung bakit. Until eventually, ang ginagawa ko lang nung college, aside from mag-aral, syempre, hindi nang mabuti nag-aaral lang ako. Okay, pag-bonding with friends, gano'n, ina-enjoy ko lang yung youth ko, and then, pag-uwi ng bahay, babasa ako libro. Nung college ko na nalaman, nakilala si Colleen Hoover, yung mga gano'n. Yung una, yung Slam, nabasa mo na ba yun, di ba? Mm-mm. Yung Slam, yung trilogy na yun, tapos nung high school naman ako, yung mga The Summer I Turned Pretty, yun naman yung binabasa ko, mga gano'n. So, I'm trying to entertain myself na hindi ko kailangan magjowa that time. So, yun siguro. Nung high school, yung mga plot twist ng mga binabasa ko, like yung The Summer I Turned Pretty, mga kilig lang, gano'n. Mga ano lang, gano'n. Pero nung college, umiba na, lumevel up na, iba na yung plots, iba na yung mga plot Hentai twist. na. Hindi. Joke lang. Tapos, kaya may nagpakilala sa akin si Mama Carla. Thank you so much. Na-addict ako doon. Let me know if you want me to post about mga libro ni Colleen Hoover. Magaganda rin yan. For sure, familiar na kayo with Colleen Hoover. Siya yung nagsulat ng It Ends With Us. And then may lalabas pa ulit ng isang movie na Verity. Let me know kung gusto niyo namang ikwento ko sa inyo yung mga books niya aside from those two. Maganda rin sila. It Ends With Us, parang hindi masyadong maganda yung pagka-portray niya sa movie. Anyway, baka gusto niyong ikwento ko pag-usapan natin sometime. Back, until nag-18 or mag-18 na ako, pinayagan ako ng mommy ko mag-boyfriend. Tapos, umabot na sa point na siya na may nagtatanong sa akin na wala ka ba bang papakilala? Wala ka ba bang Para naging lax na sila nung time na yon. Siguro kasi nga, almost legal na ako. Kasi parang doon ako napaisip na parang, wala akong nagugustuhan. Sa circle ko, parang wala akong ideal match. Parang ganon. Parang naisip ko, gusto ko naman magka-boyfriend. Parang gusto ko naman maranasan yung... Gusto ko naman yung may magbubuhat ng bag ko. Yung may sasabay sa akin kumain. Ganon. Ihahatid niya ako. Alalay yung gusto mo, alalay. Halalay ba yun? Hindi. Yung parang partner, di ba? Yun yung hinahanap ko. Parang partner. Parang kasing ang dami kong friends. Pero parang iba yung talagang you can be yourself. Parang ganun siguro yung hinahanap ko. Pero sa mga nakilala ko, parang feeling ko, hindi ko kayang ipakita yung totoong tao. Yung totoong ako. Parang ganun. So, kasi yung mga nagkagusto sa akin, parang feeling ko hindi naman talaga ako nila gusto Parang siguro physical lang that time. Ganun. Parang mababaw na gusto lang. Yun yung nararamdaman ko. Ang haba na ng sinasabi ko, pero POV ko pa lang, no? So, ito na nga. Paano ko nakilala si Justin? Ang haba. 50 minutes yun. Huwag ka magulo. Kung ayaw niyo panoodin, huwag niyo panoodin. Magka-batch kami ni Justin. Pero konti lang interaction namin. Parang siguro sa isang buwan, parang mga isang beses ganyan. Pero alam ko talaga nung first year, hindi kami nakapag-usap. Parang yun yung pagkakalala ko. Nung first year kasi, block sections pa kami. And then, nung second year, parang bahala ka na kung ano yung sinong gusto mong kasama, ganyan. So, sabog na. Doon kami nagkaroon ng opportunity magkita. Pero naalala ko, nakita ko na siya nung first year. Naghihintay kami na, parang may class sa labas ng computer room. Umutot ka ba? Hindi, ito yun. Sa labas ng computer room, naghihintay kaming lumabas sila. Kasi parang isa lang yung computer room sa floor na yon, parang ganon. Hindi naman isa, kundi isa lang yung available. Yung prof kasi, nandun na rin. So, hindi na siya halis kasi Okay. doon na yung room. O yun, ganon. So, hinihintay namin siya. Sa ground floor kasi to. Anyway, so, tama pa rin ako. Nakaupo ako sa floor. Tapos, hinihintay lang namin na lumabas na sila. Kasi wala namang ibang hintayan dun sa area na yun. So, nakaupo ako sa floor.
Tapos, nung dismiss na sila, so lumabas, mga ilang tao, ganyan. So, mapapansin mo, may maingay. May maingay. Sabi ko, ano yun? Ingay naman ng mga yun. Tapos, puro girls. May mga girls na lumabas. Tapos, andun siya sa na yun. Isa sa mga girls. Isa sa mga... Ang sakit! Isa sa mga... Puro babae mo talaga yung mga kasama mo nun. So, may mga girls, tas siya yung nag-iisang guy. Okay, tama na, okay? So, siya yung nag-iisang guy, tapos, ang ingay nila, tapos, ganon. Tapos, tumatawa. Tapos siya, yung suot niya kasi, akala ko talagang bading siya. Kasi yung suot niya, naka-short siya, na hindi naman sinusuot ng typical na lalaki sa paningin ko, ha? Yun yung uso dati. Yung hanggang dito na... Hindi, uso kasi dati. Above. Mag-explain lang ako. Yung shorts kasi dati, uso. Di ba, mahaba. Ifo-fold mo pa yun ng 3-2 para maging pek-pek shorts. Yun nga yung point ko. Uso yun dati. Ang point ko, kailangan ko pang gawing pek-pek shorts. That time, isipin nyo naman, kung makikita nyo, may nag-comment nga sa TikTok ko na sinasabing bading daw siya, na na-convert ko daw siya para maging straight. Okay? Yun. Hanapin ko. Anyway, so akala talaga ng mga tao bading siya, including me. Kasi nga, ang puti niya, pakapayat niya, tapos naka-pek-pek short siya. Tapos, Hindi yung pek-pek shorts yun. above the knee, pero tinitiklop mo pa. Hindi above the knee, kaya tumitiklop. Kung may picture lang ako nung mga first year, hindi mo matatanggi na sobrang ikli ng shorts mo. Kasi alam na alam ng mga kaibigan namin, ng mga guard doon, na siya yung nag-iisang lalaking naka-pek-pek shorts. So, ang dami namin nakakaganon. ay, ang dami nyo, pero ikaw lang yung mukhang bading, okay? Ikaw lang nag-iisa. Kasi nga, puro babae kasama mo. Tapos, ang puti mo, ang payat-payat mo, mukha ka talagang bading. Walang problema sa pagiging bading. Pero kumbaga, akala ko lang that time na, ay, sayang, ang pogi niya naman, pero hindi kami talo. Yun yung nasa isip ko. Parang nagka-crush ako sa'yo. Tapos parang, ay, sayang. Anong year yan? First year nga! Okay, oh. Dumaan ka. Hindi mo maalala yun? Basta doon yung, sa may court. Di ba may classroom dito? Di ba yung court? Gaganon ka. Tignan mo. Oo. Court, hagdanan. Tapos dito may classroom. Doon ako naghihintay. Kumalala. Anyway, basta ganun, puro babae yung kasama niya. Sayang naman, ang pogi naman eh. Ito kasi bading, gano'n. Tapos, wala na akong naalalang interaction namin after nun. Ang next na interaction namin ay, naging magkaklase na kami nung second year sa math subject. Di ko malala. Accountancy? Accountancy ba? Hindi ba math? Si Pinka. Tama to. Oh, math, di ba? Oh, kaklase tayo doon. Oo. So, may friend ako, si Juan. Okay? Sino? Si Juan. JC. Oh, si Juan. Oh. May friend ako, si Juan. Tapos katabi ko siya, parang ito yung whiteboard pinto, tapos dito yung pinaka bintana, basta yung bintana. Andito si Juan, andito ako, tapos andito sila Mama Carla lagi. Parang ganon. Yun yung laging setup. Para mga third row kami, ganyan. Tapos, mga middle ng term, sa school kasi namin, quarter term kami. So, yun, mabilis lang. Basta, middle ng term, pumasok si Justin. That's the time na na-notice kita for the very first time ulit. After nung first year na nakita kitang akala ko nga bading ka. Kung naalala ko siya, memorable siya sa akin kasi first time ko siyang first time kong nakita si Justin na naka-jeans. Tapos naka-shirt siya, hindi ko na malala. Tapos naka-cap. Okay? Tapos, parang naisip ko na, ay, baka naman lalaki, no? Kasi nga, yung outfit mo, parang, alam mo yun. Tapos, kunento niya sa akin nung matagal na kami, na yun nga, yung, sabi ko sa'yo, yun yung first time na nakita kita, na nagustuhan kita, na parang naisip ko na, ay, pwede pala, kasi nga, baka nga hindi ka bading. Galing ka ng casting nun, sabi mo sa akin. Tapos, kasi kung di nyo matatanong, madami po siyang commercial.
Ayan, babanggitin ko kasi binayaran ka naman na nila. So, meron siyang Nescafe, may Cheetos, may BBI, Fresh Candy, KFC, Ang dami. Pag Dog, na... meron kaming Shangri-La Mall ad, Mm-mm. Bossing Hotdog, and yung pinaka-recent na for sure nakikita nyo ngayon is yung sa Grab. So, matagal na ad na po yun. So, pag tinatag ako ng friends ko, uy, si Justin ba to? Hindi sila sure kasi ang payat-payat umanon. So, before pandemic, yun yung itsura niya. Ngayon, ayan, medyo nagkalawan na siya. Yes, siya po yun. Anyway, so madami siya naging commercial na hindi siya lead. So, hindi na natin babanggitin yun, ha? Medyo workaholic po talaga siya bata pa lang. Pero napakasipag, nagbayad ng tuition, ng college. Anyway, going back, so nakita ko siya and instantly na may naramdaman akong kilig. Parang, Juan, bading ba talaga siya? Sabi ko, parang nakita kita. Mas pag ganun kasi yun, pag ganyan. Kasi sabi ko, oh my God, parang may kilig. Tapos sabi ko, Juan, si Justin ba? Bading ba talaga siya? Lalaki ba talaga siya? Tapos parang nakalipas yung ilang... Ano sabi ni Juan? Wait lang! Ah, okay. Parang hindi ko na maalala yung sinabi niya. Pero parang sinasabi ko nga parang tinatanong ko lang siya. Tapos tumatawa lang yata si Juan. Tapos after ng mga ilang classes, parang... Siyempre, nakita na kita. Parang kinikilig na ako every time na makikita kita. Tapos sabi ko kay Juan, sabi ko, ano ba? Parang ang pogi niya. Kasi parang nagiging crush ko na siya. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ano ka ba? Hindi mo ba alam? Nagka-crush din sa'yo yan. Pero nung first year pa, feeling ko, hindi ko sure kung may crush pa siya sa'yo. Sabi ko, hindi nga! Ganon, tapos kinikilig ako. Tapos, pero yun, yung same class hindi ko maalala kung ba't di mo naririnig. Parang nandun kaya sa kabilang side. Parang nagbubulungan lang yata kami ni Juan. Tapos, parang, sabi niya sa akin, oo nga, promise gusto sa'yo yan. Tanong mo sila Carla. Kasi nga, same block yata sila nun. So, tinanong ko si Carla, parang nasa Starbucks kami ganyan. Tapos parang, sabi ko, uy, sabi ni Juan, may gusto daw sa akin si Justin dati. Ganyan. So, oo, crush na crush. Ganyan. Sabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Hindi niya man lang ako, alam mo yun, hindi niya man lang ako kinausap, hindi niya man lang pinaramdam sa akin na gusto niya ako, ganon. Malay mo naman ang time na yun kung sinabi niya sa akin lalaki siya nagkagusto ko. Ganon kami nagkakailan. ba? Yun yung unang kita mo. Yun. Unang kita, yes. Okay. Okay, ikaw naman. Pwede na akong kumain. Sa akin, di na ganun kahaba. Baka antokin na kayo. Habaan mo! Hindi. Gusto I mean, ko wala every detail. wala nang throwback. So, Ay, hindi. ano ba? POV ko to eh. Dayo. Totoo ba na? Ito kasi yun. Nakita kita. Ewan ko kung naniniwala ba siya or hindi. Pero kasi totoo to No joke, walang Nakita ko siya, medical exam. Bago mag-start bago yung mag-start na classes. school. Baka tumapon na. Bago mag-start yung school, nagpa-process ng, ng papers, nagsasabit ng docs. Tapos may medical exam para makapasok. Kasi pasado na kami sa entrance exam, so nagpa-process na kami ng requirements. So, kailangan ng medical exam. Sa pila, syempre, naghihintay ka. Sa pila, may nakita ko, parang dito ako sa side na to, tapos nandun siya sa kabilang side, dyan. Tapos, kausap niya yung isa niyang friend na naging blockmate niya. So sabi ko, uy, pwede yun ganda! Pwede. Parang, uy, ganda nun Parang ganun. Tapos yung may slow-mo, humahangin yung buhok. Kasi may malaking electric pan na nasa gilid pa nila nun. Kasi yung sa may nurse, di ba may malaking electric pan doon. May Walang nahangin-hangin pa. aircon yung... Tapos, ang nangyari, sabi ko, magkalapit lang kami Nangyari, may parang may, naalala mo yung may mobile kuha na ng dugo. Nakasabay kita doon sa loob. So sabi ko, hindi mo ako pwedeng magpakitang nauna kasi siya noon. So, ka na Ay, sorry. Hindi mobile yon sa bihisan yun ng PE. Oo, hindi. May mobile. Yung mobile x-ray yun. Okay, sige, basta ganun. Basta parang may sa room, kukunan ng dugo. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpakitang natatakot akong kunan ng dugo. So, syempre, tapang-tapangan tayo, inauna na siya. Kinuha na ako doon, parang, ganun lang. Sige, kunan mo ang dugo. Tapos, sabi ko, sige, ayos. May tayo prospect. Charot. May ganun parang, na-catch yung attention, ganun pala. Before yun na school year. Tapos, parang ginawa ko, in-stalk ko. Stalker! Ano nga? Una ko nakita yung friend niya. Pinangalanan ko siyang si Saints ko.
Tapos, sabi ko, ano nga pangalan? Parang tinanong ko ata yung pangalan mo. So, nalaman ko, taga St. Paul ka. So, si St. Paul. Ganun. Tapos yun na, pumasok na yung school year, nakita ko, ano din pala siya, anong pangalan na, same course, business ad, ganyan. Tapos yun na, may naging friend ako, na naging friend yung friend niya, na nalaman na gusto ko nga siya. May naging friend ka, Oo. na naging friend ni Saints ko. Oo, yung friend ni Saints ko. So, parang ang ginawa, inasar ako, parang, uy, pakilala mo naman si Justin dun kay Alec, ganyan-ganyan, kasi crush niya yun eh. First year pa lang, parang mga first sem, ganun. Aba, pinakilala sabi ko, puta, papakilala ako. Siyempre, first year to Anong suot Hindi ko mo? maalala. Nag-effort ka ganyan. Parang, Hindi, biglaan lang eh. same day. Parang biglaan lang. Uy, parang inaasar, tara, papakilala kita dun. Parang ganun. So, yun na. Papakilala daw ako. So, tahimik lang ako, ganyan. Tapos biglang, ayun na si Alec, ganyan. Parang, uy, Alex, Justin, si Alec. Eto, suplada, naka-earphones, ganyan. Sabi lang sa akin, okay. Ganon. Tapos umalis. Di na ako pinagsasabi ko, okay. Tandaan mo yung araw na to, Di na kita kausapin. Ikaw ang magbahabol sa akin. Charot lang ganun. Tapos yun, wala. Siyempre sabi ko, okay. Para tayong binasted nun, di pa tayo sisimula. Parang ganun. So yun. Tapos as time passed by, siyempre, alam ng mga classmates ko na crush ko nga siya. So, parang, nagpapakit daw siya sa akin. Ganyan. Charot lang, walang ganun. Ano nga? Siyempre, parang alam nila na parang sila muna tas kami. So parang pag magkakasalubong, nandyan si ganyan, inaasar ako. Parang magkakasalubong, ganyan, pakit ng konti, pag lalabas siya. Ikaw. Ganun, Papakit ka sa akin. Ganun konti. Paano? Lalakad ka. Ganun. Paano? Sample. Ganun nga. Parang pakit ng tatayo, ganyan. Ganun. Tapos yun. Tapos sabi ko, di na ako. Tapos parang nangyari, tumakbo ata, Mr. ETY. Yun eh. Parang nag-Mr. nag-ETY pa pala tayo. ETY ako. Nandun din siya. Sabi ko, nandito na naman. Nanalo ko. Nung nanalo ko... Sorry, Mr. ETY. Nung nanalo ko, tapos nag-represent pa ako nung department namin. Sorry. Naging close ko yung student council vice president that time. Si Edgar. Tapos kinuha niya ako as student council. Ang laman ko, mayroong isa ditong tao na ginagawa ng pwestong wala naman talaga dapat. Ginawa siyang secretary of the secretary. Assistant secretary. Di ba? Sabi ko, parang Ganun talaga kasi mahal ako ni Edgar. Gagawa niya ng paraan. Parang ganon. Gumaparaan sa akin to Siguro nakita niya na yung kung sino ako. Ganon, joke lang, walang ganon. Pero yun nga, sabi ko parang sinusundan ako nito. Wow. Hindi first year pa lang, nung parang assembly. POV mo. Wait lang, assembly, di ba may assembly nung first year, for sure. Tapos, parang nagsalita yung mga student council ng department namin. Tapos, parang nagtatanong, sinong gusto mag-first year rep? Ganyan. Tapos, di ko alam kung sino yung kinuhang first year rep. Tapos, ako, gusto ko talaga nun. Sabi ko dun sa friend ko na, gusto ko, parang, kasi siya, madami siyang friends na higher batch. Sabi niya, huwag ka na maganyan kasi time-consuming, medyo mahirap, quarter pa kami, so parang busy masyado. Mabilis yung pacing ng pag-aaral, kaya mahihirapan daw kay manage. Pero nagsabi na ako, nag-voice out ako, parang hindi ko lang na-follow upan. Tapos, Wala. until Not counted. Pero nag-voice out ako, tapos, yun nga, kay Edgar nagpasa ako ng CV, parang hiningan niya ako ng CV. Sabi ko, sige, gusto ko kasi talaga, yun, kinuha ko ng position ng assistant secretary. Siguro nalaman niyang student council na kaya Sorry, no. Yun. Hindi. Tapos student council na kami. Di ko siya, syempre, pakipot pa ako. No? So, hindi ko siya pinapansin-pansin. Medyo ako sa kanya. Huyo ka sa akin kasi dinedma mo ako nung una nating meet. Mush mo lang nga. Tapos, parang nangyari, in-invite kami ng debut niya. Siguro kasi student council. Aba, malaman-laman ko, bigla akong tinawag, 18 Roses. Sabi ko, iba to iba ka dumamoves.
May picture pa kami. Sabi ko, di naman kami close. Hindi ko pala nakwento. Wala, di counted. Akin yun. Sabi ko, bakit ako 18 Roses? Okay, sige. Siyempre, pakulkul. Sige, slow dance. Teka lang. Tapos tawa-tawa. Tapos sabi ko, tawa-tawa pa kami nun, 18 Roses kami. Tapos, paano na ba tayo Tapos yun nga, doon kami nagka-start ng student council na kami. Teka lang, hindi ko papatawarin yung 18 Roses na yan. Nagkamabutihan na kami after nung naging 18 Roses niya ako. Nagkaroon ng Hindi. outreach. Dumamoves na siya sa akin. Teka lang. Okay. So, inaamin ko, crush ko na siya nung nag-18 Roses na sa akin. As in, hindi ko nasawa doon sa kwento ko. So, yun na, naging crush ko na nga siya. Pero parang nung first, yung term na kung saan ko siya nakilala, hanggang doon na lang yun. Nagpapapansin ako ganyan. So, di pero, mo naalala na pinakilala ka sa akin nung unang... Hindi ko talaga maalala. Siguro nga kasi parang, malay mo, nagmamadali ako noon, baka may class kami. Hindi ko Wala, umagang-umaga yun. Yun, susuplada talaga kasi ako, okay? Hindi kita... Bitchesa. Alam mo naman kasi, pero at least alam mo naman, hindi naman ako basta-bastang babae. O, kukwento ko lang. Kakakilig. Yung anak. Kukwento ko lang yung, ano nga yung kukwento ko? Nakalimutan, not counted. Hindi. So, after nung term, nung sa math subject namin, naging magkakasi ulit kami sa accounting. Tapos, ako talaga, yung kaming friends, hindi kami umupo sa harap. Parang uupo ako sa second row, ganyan. Pero hindi ako uupo sa harap. Kasi ayoko nang masyadong kita nung prof. Kasi baka tawagin ako. So, nag-aaral lang ako, pero hindi ako nag-aaral lang mabuti. So, si Justin, laging, either sa harap siya, gano'n. Bida-bida yan eh. So, parang ako, ay, hindi ko mabasa. Ano na? Hindi ko mabasa. Hindi ko Wala mabasa. ka sa harap doon. So, lilipat ako sa harap o kaya sa likod mo, ganyan. Tapos, may time pa, basta nagpapapansin ako sa kanya noon. Tapos, ang tawag dito, hindi ako nagme-makeup sa school noon. Hindi ako mahilig mag-makeup. Tapos, parang ako, hindi ako minapansin. Mag-makeup na ako. Tapos, nag-makeup ako. Hindi ako magaling. Parang nag-contour ako. Parang feeling ko may halatang-halata yung contour dito. Tapos, parang binati mo yun na nag-makeup ako. Ba't nag-makeup ka pa? Oo. Basta, di ba yung labas ng computer, nung parang sa may computer, sa mezzanine, may upuan sa labas, di ba? Nakaupo ko doon, sarang hinintay kita. Pogi mo naman. Anyway, basta hinintay ko siya. Parang nabati niya na, ba't nag-makeup ka pa? Ganun, parang ganun. Ba't nag-makeup ka? Parang ganun. Sarang ako, cancel na tayo nito. Pero papasok tayo ng accounting class. Tapos, parang nagkaroon ako ng pin na matchy-matchy na dalawang Hello Kitty. Tapos nilalagay ko sa ID lace mo. Hindi mo maalala? Nakita ko na. Nilagay ko yun sa ID lace niya. Tapos nilagay ko yung sa akin. Ganun siya nagpapapansin sa akin. Wini-win back niya ako dun sa pagiging bitchesa niya. Tapos parang sa isip ko noon, kilig na kilig ako kasi sabi ko, matchy-matchy nga na Hello Kitty. Oh my God! Tapos makita ko ng susunod na class, yung susunod na best magkikita kami, tinanggal niya na, tinapon niya. Hindi ko tinapon. Wala na yon. Basta na hinahanap ko sa'yo, noon tayo na wala na sa kanya. Meron pang time na... Akala ko bang i-explain mo lang? Hindi, wait lang, hindi. Kukwento ko yan. Meron pang... Wala ka, di mo sinabi. Tapos ngayon, ibibiring back Meron mo pang time na... Meron siyang hoodie na Mickey Mouse. Inihira mo palagi. Oo. Hindi. Meron siyang hoodie na Mickey Mouse. Kaya napansin ko yun na lagi siyang naka-hoodie na Mickey Mouse. Kaya, my God, meron din ako hoodie na Mickey Mouse. Pwede kayo mag-match. Nag-picture ata tayo nun. Teka lang, patubusin mo ako. Tapos, so parang ako, meron akong hoodie na Mickey Mouse na, na hindi ko laging sinusuot kasi mainit o kaya kailangan kong bitbitin sa school, nakakatamad. Pero that time, dahil lagi siyang naka-hoodie ng Mickey Mouse, tiniis ko yun. Kahit na naka-aircon kami, nainitan ako, tiniis ko yun, sinuot ko yun. Tapos, hindi natin, parang wala tayong class noon together. Sinuot ko yun, nagbabaka sakali ako, baka magkita tayo. Tapos nagkita tayo sa lab, pero inaabang ko, alam mo yung, inaabangan kita na parang, sana makita niya ako, sana mapansin niyang matchy-matchy kami. Ganyan. Pero hindi niya napansin.
So, ako yung gumawa ng parang, sabi ko, uy, emoji tayo, pareho tayo. Pareho tayo naka Mickey Mouse, ganyan. Tapos, tonto ako kasi natawag ko yung attention mo. Pero ikaw, oh nga no, tapos ganun lang yung reaction. Sabi ko, uy, picture naman tayo, ganyan. Tapos picture tayo, ganyan. Tapos pinost ko sa Twitter. Kasi gusto ko lang mag-react ka, baka sakaling from there, mag-usap na tayo. Tapos, hindi mo pinansin. Wala kasi kaming internet dati. Hindi uso, wala dati. Lapit ka dito. Dati hindi available yung internet palagi, di ba? Wala Dati, pang hindi naman dial-up pa. Ngayon kasi 24/7, pwede ka na mag-data. Wala pang data dati. Wala pang data, so kailangan mo munang wifi sa bahay. So parang hindi ko naman nakakita kasi taga-Kainta pa ako, biyahe pa lang, ilang oras. Makati to Kainta. So, tapos, parang after kasi namin mag-picture, pinost ko na agad kasi excited ako. Gusto ko sana mapansin niya na. Tapos nakauwi na ako. Malapit lang ako sa school. Tapos inisip ko, ano ba to? Ba't di pa rin nagre-react? Ilang oras na nakalipas. Tapos mga ilang oras pa hinintay ko. Hindi pa rin nagre-react. Sinisip ko, hindi niya ako papansinin. Nakakahiya. Ano ba tong ginagawa ko? Dinilit ko na lang. Tapos yun, para medyo sumasama na yung loob ko sa'yo nun. Hindi nga, di ba sinabi mo nga, nag-intay ka sa lobby. Ikukwento ko din dapat yung dati parang inihintay ko na kasi pag nag-tap ka ng ID makikita yung muka. May TV. Oo. So parang hinihintay ko na ma-post yung mukha niya doon. Tapos titignan ko. Kasi nga, hindi ko naman siya tinitignan kasi nga pabebe ako na. Titignan ko lang yung ID niya na gano'n. Gano'ng katagal? Siyempre, may magtatap na, mawawala na. Titigan ko pa yung susunod. Naabangan mo ko sa ano? Oo, sa lobby. Parang hindi kita nakikita nun. Parang feeling ko lagi ka umuwi agad. Naghihintay lang ako lang pag may class. Parang ganyan. Meron pang time na, kwento ko lang, naalala ko. Student council na kami. So, assistant secretary ako. Ngayon, close ko yung president namin that time, si Edgar. Close ko yung president namin, si Edgar. Mas close kami. Sabi ko kay Edgar, total assistant secretary ako. Nakalay naman ako. Ako na lang makikipag-coordinate sa mga tao kung pupunta sila sa meeting natin. Kasi Nag-text ka ba? Di ka naman nag-text eh. Wala kasing signal sa inyo. Masama yung loob ko kasi parang, kaya ko ginawa yun. Okay. Helping the council. Pero, kumbaga, may part na rin doon na gusto kong malaman kung pupunta si Justin. So parang, ako yung magsasabi na, meron tayong ganito, punta kayo, ganyan. Tapos magde-text sila, yung mga iba namin ka-council na, hindi ako mapupunta kasi ganito, ganyan. Lagi naman pumupunta. Meron, madalas nun, magte-text siya na, may casting ako ganyan, hindi ako makakapunta, ganyan. Ito? Tapos ako, akala ko magkikita tayo. Tapos lagi kang wala. Yun lang, naalala ko lang yun. Yun, doon ko lang siya nakilala. Hindi masarap. Masarap kaya? Sobrang asim lang. Hindi ko gusto. Kaya mo yan. Yan yung gusto mo ka-asim. Next question. Wait lang, hindi pa nga tayo nakaabot. Isang question lang pala. Kaya nga, yun pa Para lang sa yun. Yun yung story. Ang gulo mo. Yun na yung short story. Pero yung version ko, yung favorite ko. Kasi hindi mo sinasabi na inahabol-habol mo pa ako sa school dati. siya yung nag-ahabol. So, to make the story short, Dito na nagkakilala yung kami sa... Student council. I mean sa school. Nagkakilala kami sa school. Pero paano naging kami? Ikaw naman muna. Paano naging kami? Student council outreach. Hindi ko pa pala nakwento yung 18 Roses. Okay, sige. Wait lang. So, di ba pag nagde-debut, may invitation? Walang ganun. May invitation. May invitation ako. Ngayon, sa invitation na yun, nandun yung lahat ng 18 nakalista, di ba? So, sabi sa akin nung host ko that time na kailangan mo ng proxy kasi paano pag di nagpunta tong mga to, kailangan mo ng proxy. So ako, meron akong proxy. Simula sa ang first dance ko ay si Dada, yung lolo ko. Until mga 10, yung mga pinaka-closest relatives ko. Tapos dun sa 10 na yon, mga friends ko na yata. So, yung mga friends ko naman, yun yung may proxy, okay? Ngayon, ayaw mo ko pakinggan eh. Totoo naman kasi talaga. Wala ka nga dun sa 18 Roses. Kaya nga na-shock ka kasi wala ka talaga dun. So, nilagay kita sa proxy. Tapos, ang kasama niya dun, sa listahan ng mga proxies, mga friends niya, na hindi ko naman close. So, kaya sila nagkatawanan kung bakit
bakit naging 18 roses sila? Eh, wala naman talaga sila sa listahan. Nagkamali kasi yung host ko, ang nabasa niyang listahan is yung sa proxy. Okay? Yun yung kwento nun. Hindi kita, it's a happy accident na naging kasama ka sa 18 roses kasi doon nalaman ng nanay ko na crush kita. Okay? Bago ako mag-debut, sabi ko, Mami, pupunta daw yung crush ko, ganyan. Tapos, nag-picture tayo after, tapos pinakita ko sa kanya yung picture mo. Sabi ko, Mami, ito yung crush ko. Sabi niya, Alec, ano ba? Bading na naman yung crush mo. Oo, sinabi niya yun. Kasi, yung picture namin, hindi ko alam kung saan pwede ilagay. Basta yan. Yung picture namin, nakataas yung paa niya, nakaganon. Tapos, parang bading talaga. Basta, anyway. So, yun yung reason kung bakit siya naging part ng 18 Roses ko, nagkamali yung host. Hindi ko pinlano ang lahat. Sinasabi ko, kung mapapanood mo yung video nung coverage ng debut ko, kinakausap ko yung host habang nag-18 Roses. Next question is yung paano naging kami. So, ito medyo mabilis lang to. Mabilis na pangyayari na. Kasi ang tagal niya nang nagdadamove sa akin. So, nagkaroon kami... POV mo yan. Nagkaroon kami ng outreach ng Student Council sa Cavite. Tapos, February 14 ata yun eh. Basta parang February 14. February 13. 13, basta parang gano'n, hindi ko maalala. So, yun. And then, February 14 yung actual. Pero, 14 yung actual, 13 yung prep natin. So, yun. Tapos, punta kami sa Cavite. Layo din. Tapos, parang doon kami nagkaroon ng bonding na medyo matagal na experience together. Di ba? Aminin mo. Tapos, parang pauwi. Okay na, tapos na. Ano kami? Usap, syempre, nagka-get to know ng ganyan. Tapos pauwi kami, nagulat na lang kami ng holding hand sa akin. Sa bus, di ba, bus? Wow. May holding hand sa akin sa bus. Sabi ko, uy, conservative yung parents ko. Studies first. School bahay lang ako. De, joke lang. Basta may gumapang na kami na ganyan, no? Ito, una, ganyan lang, ito lang. Tapos biglang ganyan pala. Ito muna, tapos biglang gumanon na. Oo. Ako talaga. Tapos may sumandal na dito, bigla. Wow! Hindi ako kinikilig kasi hindi naman ganyan yung kwento. Tapos yun, from there, nagkaroon na kami ng mag-usap ng mas matagal. Nag-chat na kami, nagte-text na kami ng Tapos sa school, nagpapansin na kami, nagsasama na kami. Tapos, doon na kami nag-start na magligawan. Hindi ganun yung kwento, ha? Sabi ko nga sa'yo, kaya ako sinabing may 13 at 14 kasi hindi niya ako pinapansin. Yung mga advances ko, hindi niya pinapansin. Tapos, sinabi ko dun sa sa president namin na sabi ko, hindi, parang yung 13 nagpe-prep sa bahay nung isa namin student council sa Cavite. Ngayon, mag-overnight sila doon, kami ng president hindi. Tapos, parang nagpunta doon, tapos nag-aayos, kasi parang magre-repack ng mga kung ano-ano. Tapos, sinasabi ko, parang after mag-repack, di ba nagre-repack doon? Tama ba nagre-repack? Basta may ginagawa doon. Tapos, after noon, may free time na ganyan, makipag-bonding, ganyan. Tapos, nagpapansin ako sa kanya. Sabi niya, kinuha niya yung gitara, gano'n, may gano'n. Kapapansin din kasi ako. Wait lang, kinuha niya yung gitara, tapos sabi niya, ganyan, hindi ko malala kung sino, pero sabi ko, oy, ganyan, turuan mo naman ako mag-gitara, ganyan. Sabi ko, meron ako mag-gitara, turuan kita. Tapos ang sabi niya sa akin, hindi ka naman marunong eh, ginaganon ako. Sabi ko, inan to, isip ko, marunong naman talaga ako eh. Basta parang inaano niya ako, no? Binablock niya ako na, wag ka nga, sara ako kayo. Sige, baka ayaw niya talaga sa akin. Pinapalayo niya ako. Okay, sige, wag na nga lang. Ayaw ko na nga sa'yo. Ganun. Tapos overnight yan, di ba? So, hindi ako pinapayagan mag-overnight. So, kailangan ko umuwi. Tapos babalik ako kinabukasan. So, pauwi kami ng president namin, si Edgar. Tapos nag-uusap kami doon. Sabi ko, Edgar, hindi naman ako gusto niya ni Justin. Ganyan eh. Lahat ng pagpapapansin ko, ganyan, di ako pinapansin. Ayos sa akin, yan, ganyan. Pinura mo ako? Parang ganun yung, hindi ko maalala yung exact words. Basta, magkatabi kami sa harap ng FX, kasya pa kami kasi yung payat ko pa rin eh. Tapos, inaano niya ako, hindi, ganyan, baka naman ganito, ganyan, ginaganon niya ako. Kasi kami talaga yung close, excuse me. Tapos, pareho kasi kami taga Makati, galing Cavite. So, sabay kami ng pupuntahan. So, rant-rant, ganyan. Tapos,
rant din siya, ganyan. Tapos, kinabukasan, yung actual outreach, may mga bata, ganyan, makikipagkita kami sa mga, kasi may prof pa tayo, kalimutan ko na, basta may kasama pa tayong prof. Tapos, papapansin pa rin ako sa'yo kasi nga sinasabi ni Ed, parang binibigyan ako ng hope ni Edgar, ganyan. Pero parang ayoko na kasi ako yung klaseng tao na pag ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo, gano'n. Tapos yun, tapos parang inaasar ako ni Edgar sa'yo. POV mo na ba yan? POV ko to. Inaasar ako ni Edgar sa'yo, maghapon. Hanggang sa, tapos iniisip ko, ayoko na dyan, bala ka, ganyan. Wow! Oo. Coming from you! Teka lang! Nung parang mga umaga, gano'n. Tapos nagpunta ng Tagaytay, naalala mo. Malapit lang kasi yung pinuntahan naming school sa Tagaytay. Nag-lunch. Tapos parang, hindi ko alam, basta magkatabi tayo. Tapos parang tinatanong ko, ba't di ka kumakain? Ganyan. Sabi mo, hindi ako mahilig dyan. Gano'n. Parang ang food namin ay sinigang with rice. Eh, hindi ko naman alam na hindi pala siya nag-rice at hindi pala siya kumakain ng sinigang. So, hindi ko alam kung anong kinain mo. Basta nilibre kami ni Edgar noon. Tapos ikaw yung may ayaw. Tapos yun. Tapos di ko na siya masyadong pinapansin, ganyan. Pero inaasar tayo ni Edgar, ganyan. Di mo maalala. Inaasar tayo ni Edgar. Kaya tayo nag-usap. Kasi ayoko na nga sa'yo. Tapos inaasar tayo ni Edgar. Ay, naku, bahala ka nga dyan. Naalala. Hindi ko na maalala kung paano nangyari yung holding hands sa bus. Parang inaasar tayo ni Edgar, tapos ikaw naman, lumalapit ka na sa akin. Tapos inaasar mo na ako noon. Naalala ko nga, nandun tayo bumalik tayo sa bahay bago umuwi. From Tagaytay, bumalik sa bahay. Tapos inaasar mo ko ng inaasar, hinampas kita ng coin purse na puro barya. Parang, ano ba? Ginanon kita. Ayun, sakit nun. Oo, sabi mo, aray, ang sakit, ganyan. Kaya yata tayo nag-holding hands kasi nakakaawa ka sa akin. So, nakita niyo na paano siya mga moves. Ikaw. Part of the plan. Mastermind pala. Ay, hindi Tapos yun. Tapos, Mommy, Daddy, nakita niyo na po paano siya mga moves. tapos, after nun, Yung anak niyo po, ganyan. Maparaan. tapos, after nun, sumakay tayong bus. Tapos, basta dumidikit ka na sa akin for some reason. Akala ko all this time, sinabihan ka ni Edgar na gusto kita. Akala ko ganun yung nangyari. Wala bang ganun nangyari? Pabibilang ako. Okay. Kasi nga, sabi ko, hindi kita tatantanan. Joke lang. Tapos, akala ko talaga. So, basta nung naisip ko yun siguro sinabi ni Edgar na crush ko to, baka mamaya lumaki yung ulo. Kaya parang lalo kong lumalayo sa'yo. Pero, habang lalapit sa akin, naasar mo ko na inaasar, gano'n. Sarang, sige na nga. Tapos, ayun. Tapos, nahampas ko yung kamay mo nun ng purse. Yung coin purse ko nun talagang puro barya. Ginampas kitang ganyan sa kamay. Tapos, nagpapaawa ka. Parang gano'n. Tapos, sakit naman. uupo kami sa pinakalikod ng bus. Hindi ko naman alam, nakita-kita pala kami ng buong bus. Syempre, pauwi kami. Tapos lahat ng student council nandun. Naantok na ako. Hindi ako gumanon. Hinawakan ko muna yung kamay ko, ha. So, magka-holding hands na kami. Hindi naman, wala namang, kumbaga, hindi naman na-announce na gusto namin yung isa't isa, gano'n. Bigla na lang nagka-holding hands ng ganyan. So, yung mga friends namin, yung mga ka-student council namin, lumingon yung isa. Tapos nakita niya, kitang-kita pala, pag nandun ka sa pinakalikod ng bus, so, naka-elevate ka. Nasa gitna pa kami. Magka-holding hands kami, ganyan. Sana ko, ano ka kaya? Pero yun, tapos yun, hindi pa kami agad nag-usap noon, after noon, hindi pa. Kasi, nasa Laguna kami. Nung una, nag-out of town kami. Tapos, doon ka bigla nag-chat. Sarang, oh my God! Oh my God! Sabi ko kay Micah, sa pinsan ko, oh my God, nag-text si Justin! Oh my God! Kalig ako, ganyan. Yan yung first time na nag-usap tayo ng matagal. Tapos, alam niyo ba yung kasabihan na parang, pag meant to be kayo or pag soulmates kayo, yung first na usap nyo, yung walang halong yung first na usap nyo talaga is parang normal na lang. Parang wala nang, alam mo yun, ganun din ba para sa'yo? Oo naman. Sabi ko nga, noong unang kita kita, ayaw mo maniwala. Parang, alam mo yung, alam mo yung mga, yung sa Nesty. Di ba yung Point ko, yung parang pag meant to be daw kayo, soulmate daw kayo, unang beses na mag-uusap kayo, parang matagal na daw kayong magkakilala. Nagigets mo ba? Parang
di na siya dadaan sa magpapakilala ako sa, nagpakilala tayo sa isa't isa, pero parang yung usapan natin, very natural, na, alam mo ba yun? Oo. Tapos parang first time ko na makakausap ng guy na kaya kong maging honest with you. Parang ganun. Yun yung Rar. naramdaman ko. Ang dami nang nilagay mo, gago. Hilo ka. Hindi ko naman sinabing lagukin mo eh, di ba? Kaya wala humula ka na. Oo, medyo siguro. Ayun, yun yung complete story. Yung complete story. Next question. Basahin mo. Next question is, paano tayo tumagal ng ganito katagal? Bago tayo ikasal, anong ginagawa natin to make sure na hindi tayo naghihiwalay? Kasi hindi pa kami naghiwalay for 10 years. Wala kaming, kahit yung ano tawag doon, yung cool off. Walang ganun. Hindi kami nag-break. So, Ako yung may doon. Ako ang doon, salarin kung bakit di kami naghihiwalay. Kasi pag nakipaghiwalay siya, hindi ako nakipaghiwalay. Kasi pag nakipaghiwalay siya, hindi ako nakipaghiwalay. Hindi, wag mo ko iwan. Ganon. Wag, mahal na mahal kita. Ganon. Kulang ang buhay ko kung wala ka. Ganon. Walang kanta yun. Walang kantang ganon. Walang kanta yun. Ganon. Kaya feeling ko, parang it's a matter of choice. Parang, kung, syempre, kunyari siya, minsan ewan ko, minsan kasi parang sinasabi lang yun na as bugso ng damdamin. Sige, break na tayo. Parang it's just a test kung bibigay ka ba talaga. Kasi kung umuo ka sa kanya, wala na, hiwalay na kayo. Pero kung may isang naglalaban dun sa relationship, hindi kayo maghiwalay. Grabe nung isang Hindi, pero kasi, kunyari ikaw, di ba? Ako, di naman ako nagsabi, never ako nagsabi sa'yo na, never ka nga. wala akong sinabi, never akong sinabi sa'yo na hihiwalayan kita o mag-break na tayo. Kasi pag sinabi niyo yun, talagang, wag, ayaw mo sa akin, bye, ganon. Kasi pag ako na nagsabi nun, gets, kaya as much as possible, sinasabi ko sa kanya, kahit kasal kami, wag na namin sasabihin yun or wag na maging option yun. Para at least, hindi talaga mangyari. Kasi, yun yung parang, ng thinking ko na, kung bakit kami tumagal as in a relationship nun. So, parang, same goes to, na mag-asawa kami ngayon. So, wag siya maging option. True. Ako kasi naman talaga, kasi, ang dami Layo mo. Parang dyan eh. Ang dami ko naman Kinikilig ka lang eh. Oh. ayaw ko sa'yo. Kaya naman ako umaabot sa point na parang, ayoko na lang, parang ganyan. Kasi, alam naman natin ng mga babae na ang mga lalaki, meron silang mga ugaling repetitive. Yung parang sinabi ko ulit. Parang nakikinig ka ba talaga? Parang ganon. So, may mga instances na parang feeling ko hindi napapakinggan yung voice ko. Kasi parang ako, siguro ayaw mo na. Kaya hindi ka nakikinig. Kaya ulit siya. Ganon. Pero, time and time again, papatunayan sa akin ni Justin na hindi ko, it's just parang, hindi ko man napapakita sa'yo ngayon na nagbago na ako agad. Na yung ayaw mo ugali sa akin ay nabago ko agad. Pero, I'll make sure to prove to you na magbabago ko eventually. Hindi lang siya Instant. ang hirap pala, ewan ko bakit ganyan yung ugali niya. Mga lalaki pala, di ba pag babae ka, ganito. Alam mo, parang pag sinabihan ka na wag ganito, ay oo, wag pala ganyan. You'll keep in mind na ito pala yung kailangan kong gawin. Pero siya, kunyari ganyan, basta yun lang yung mga nagiging problema namin is, may gagawin siya na ayaw ko, tapos, it's either bibigay ako na, sige na nga, bala ka na nga, or ayaw ko talaga. So, mag-aaway kami. Tapos, ulit-ulit yun na, sinabi ko na sa'yo na ayoko ng ganito eh. Bakit kailangan pang umulit? Until maiisip ko na, siguro yung wala kang pakialam sa sasabihin ko, kaya inuulit-ulit mo. Doon kami nag-aaway. Tapos, pinapatunayan niya sa akin every time na, kumaga, kahit nag-aaway kami, pinapatunayan niya sa akin na hindi naman kita not just through words but through actions as well. Kilig na kilig ka na naman. Siguro yung mga dahilan kung bakit hindi kami naghihiwalay. Kasi as long as pinapakita mo sa akin na gusto mo mag-work in relationship, gagawa ko din ng paraan. Kumbaga, ayoko din mawala. Yung usual na tinatanong sa amin simula nung kinasal kami is, anong difference? Lalo na kasi, yung friends na, kami yung parang first sa lahat ng friends namin, almost, kami yung first na kinasal sa mga friend groups namin. So, tinatanong kami, ano yung difference ng kasal na
versus nung hindi pa, anong nagbago, parang ganon. So, anong masasabi mo? Siguro para sa akin, wala naman nagbago. Ganun kasyado daming adjustments. Kasi nag-live-in naman tayo before ikasal. So, parang medyo nakapag-adjust na kahit papaano. Siguro yung nung kasal na mas magaang na yung conversation. Hindi ko naman sinasabing mas magaang. Alam mo yun, parang if ever may gusto akong sabihin sa'yo, nasasabi ko sa'yo ng alam kong wala kang magagawa kahit ano sabihin ko sa'yo kasi kasal na tayo. Parang ganun. Hindi Gets ba? na. Tapos kunyari, pag nag-aaway. No judgment, parang ganun. Parang pag nag-aaway, parang hindi naman sa hindi tayo maghihiwalay dahil kasal na. Parang kahit anong away yan. Parang ang point is mas Hindi na napag-uusapan ng mas maigi yung mga if ever nag-aaway, nagkaka-misunderstanding, mas napag-uusapan siya in a way na ang level ay mag-asawa na. Yes. Ganon. Gets mo ba? Kumbaga, Iba kasi yung mag-away ng magbalang na magjowa sa mag-asawa. gets ko naman. Kumbaga parang to explain further siguro would be, nung magjowa pa lang kami, may pride. Mas nangingibabaw yung Sino may pride. pride? Ako. Oo, ayan. Kasi kumbaga parang personality ko lang siguro yun na pag pinakita mo sa akin, ayaw mo sa akin, parang lalabanan kita na hindi, mas ayaw ko sa'yo, parang ganon. So, pag may times na hindi kami kunyari, meron, sabi ko nga nung in the beginning of the story, no, na workaholic si Justin, ayan. So, isa sa mga pinag-awayan namin nung bago pa lang kami would be, hindi kami nagkikita kasi bukod sa malayo yung bahay niya, pupunta lang siya ng Makati kapag may casting, ganyan. So, parang feeling ko parang, ay, hindi ako priority, ganon. Kasi hindi kami nakakapag-date. Tapos, nung graduate naman kami, meron naman siyang, nagteatro siya, na nagta-travel siya all over Philippines. So, hindi kami. Grabe yung level ng all over the Philippines. Kung paano ko sasabihin yun? To the nation. Sa mga probinsya, may mga times na ilang buwan kaming hindi nagkikita. So, parang Hindi naman buwan. buwan yun, Kap. Tapos, for you, baka hindi. Pero for me, alam ko yun. So, anyway, yun yung mga pinag-aawayan namin. Tapos, parang pag pinaparamdam niya sa akin na hindi ako priority, which is naintindihan ko naman na nag-work ka, you're trying to pursue your dreams. Parang naintindihan ko naman. Pero to a certain point, parang nararamdaman ko na hindi ako naging priority. Tapos, parang hindi ko siya nung una, hindi ko siya voice out kasi ayoko maging needy, parang ganun siguro. And then, umabot na sa point na biglang sasabog na lang ako na parang, hindi mo naman ako priority ngayon. Tapos, hindi niya maintindihan kasi hindi ko binibuild up yung problema. Parang bigla na lang ako sasabog, parang ganun. Naalala mo ba? Ganun ba yung pagkakaintindi mo? Kasi alam ko talaga hindi ko sinasabi sa'yo ng paunti-unti yung problema eh. Parang titiisin ko siya kasi nga ayokong magmukhang needy until sasabog na lang ako tapos hindi ko maramdaman. Sasabihin ko sa kanya parang hindi ko maramdaman na priority ko ako, parang ayoko na. Kasi gusto kong mapakita niya sa akin na na mahal niya ako, na worth it yung relationship. Hindi ko pa pinapakita sa'yo kung Tingin aray! Panganong tugaw? yung instances na mas nangingibabaw yung pride. Yung pag nag-aaway kami, kesa magmukha akong needy, sasabihin ko na lang sa kanya na, ay, hindi, ayoko na. Ganun. Ngayon, wala nang pride. As in, pag nag-aaway kami, ang goal namin is, nag-aaway kami, hindi in a sense na nag-aaway na nakikipagdebate. Yung ganun. Nag-aaway kami in a sense na tinatry namin intindihin yung problema. English na tawag nila. Okay. And to make each person better. Ganun. Parang dito hindi, kasi pag kasal na kayo, hindi lang kayo, kumbaga hindi na, ang problema nyo ay hindi lang pang sarili, kundi pang dalawang tao na. Gets? So parang dito, parang pag nag-aaway Parang kung tinatanong mo. or may misunderstanding is, ang mangyari is, anong reason bakit ito yung understanding ko sa understanding niya. Tapos mag-uusap kami na, okay, yung pala yung naging problema kung bakit, ano yung misalignment at i-align agad. Para kasing mas mahirap yun pag-usapan ng may pride. Kasi ayaw mo maging vulnerable. Siguro yun yung difference. Pag magjowa kayo,
ayaw mo magmukhang needy, ayaw mo magmukhang vulnerable, ayaw mo magmukhang mas mahal na mahal mo siya. Pero ngayon, pagkasal na kami, parang kailangan mas mahal mo ko. I mean, kailangan mo pakita na mahal mo ko, na pantay tayo sa Para sa amin hindi na siya naging one-sided. Kasi, ngayon nakasal na kami, mutual na understanding na, nag-commit na tayo sa isa't isa. Parang, yun kaya na-dissolve na yung sense of pride for us. Parang, parang whatever happen, parang let's work it out kahit ano mangyari. Kung kahit ano mang problema yung ibigay or nangyari or walang other option kundi work the relationship out. Parang mali. Parang work out the relationship. Make the relationship work. Work out the Make the relationship Joke work. lang, niloloko lang kita. Okay. Yun, make the relationship work. 'Di ba? Kasi parang yun nga na naman natin na it's a matter of choice. Kung may isang bibigay, 'di ba? Parang buguho talaga yung Totoo. yung relationship. Tsaka parang may napanood akong meme recently na parang yung difference ng pag mag-asawa, pag mag-jowa. Kasi yung lalaki daw, may jowa siya, ganyan. Tapos magpapaalam siyang aalis siya, ganon. So parang yung friends niya, parang, uy, alis tayo. Ang sagot ng lalaki, kailangan ko magpaalam sa jowa ko, ganyan. So parang yung mga kaibigan, mapaalam sa jowa, ganyan. Mapaalam ka doon, ano ka ba? Parang, ano tawag doon? Under ka ba? Ganyan. Pero pag may asawa ka na, parang, kailangan ko magpaalam sa wife ko. Ay, oo, tama yan. Kailangan mo magpaalam sa wife mo. Huwag ka magdedesisyon mag-isa kasi kailangan, yun ang sinasabi ng mga guy friends niya. So, parang yun din siguro yung, para sa akin naramdaman ko yun, parang may added respect. Kasi hindi na lang ako yung parang, ayoko maisip ng kahit na sinong tao na itong si Alec, siya yung klase ng girlfriend na ganto. May next question ka ba? Yun muna yung sasagutin namin mga questions this year. Abangan natin next anniversary namin kung ano na bang mga questions ang de-develop, kung may pinagkaiba ba. But gusto sana namin bago matapos yung video, magbigay ng mga advice. So, ikaw muna. So, for me, siguro life is a choice. Di ba? Kasi yun naman natin parang if you, in English, If you are the one. Charot. More. Siguro sa akin, ang mabibigay ko lang advice is, life is a choice. Diba? Kasi, Katulad nga dun sa relationship. Siguro, let's example na lang relationship. Parang, katulad ng nasabi natin kanina na, if you want to work out the relationship, you always have the choice to work it out. Na kahit ano mangyari, kahit may nag-decide na sa inyo to stop, if kung ikaw ay ayaw mo, you won't let that decision ng person na yun mag-stick na out na siya sa relationship. Gagawan mo ng paraan na bumalik siya sa relationship nyo. Parang ganun. So, that's for me. parang siguro to add lang, parang sa relationship kasi, you are a team, diba? In order for you to work, kailangan, para kasi, ang lagi kong sinasabi sa kanya, ako kasi talaga, madaldal ako sa inyo, mas madaldal ako sa kanya. So, pag nag-aaway kami, mas gusto kong pinag-uusapan yung problema namin. For me to understand, saan ba siya nanggagaling? Saan ba ako nanggagaling? Pinapaintindi ko sa kanya kahit may times na, okay na, ganon. Ayaw niyang intindihin or hindi lang siya nandun sa headspace na yun. So, in order for the relationship to work, kailangan pareho niyong intindihin yung isa't isa. Kasi kung hindi niyo iintindihin yung isa't isa, dalawa kayong taong pinalaki sa magkaibang bahay, magkaibang ugali, hindi kayo magkakasundo kung hindi nyo iintindihin yun. Yung bawat isa. Yung bawat isa. So, yun. Tama. I like for president. Yeah, so, yun. President. So, parang tanga. So, aside from that, siguro, meron ako mga naisip na, parang, you can't lower your pride for the sake of your relationship. Ito, ako may tagline ako dyan. If you can't lower your pride, subscribe. Bakit? Hindi. If you can... Kala ko naman seryoso. If you can't lower the pride, press the subscribe. Hindi. Yun nga. So, if you can lower your pride for the sake of your relationship, pareho kayong talo. So, yun siguro yun. Yun yung natutunan ko nung magjowa pala kami. Nanalaman ko lang, na na-realize ko na sobrang dali pala ngayong
Kasal. Actually, na-realize ko to nung ikakasal tayo eh. Kasi parang nag-commit na tayo. Nung nag-propose ka sa akin, nag-commit ka na sa akin na mahal mo talaga ako, ganun. So, Naiyak ka pa. hindi na, Ay ko, naiyak ko. Tapos, you have to be open-minded to admit that you are wrong. So, ako kasi, may mga few instances lang na nagkakamali ako. Na-joke lang. Hindi, syempre, nagkakamali din ako. Madalas siya. Gano'n. Pero kailangan ko, pag mali ako, talagang I make sure na i-admit na mali ako. Ito, lagi kong pinapaalala kay Justin na someone who is challenging you to be better is not attacking you. It's an act of love. So, if may Wow. mga times na sinasabi ko kay Justin na tigilan mo na yung kakachichirya mo, ganyan. Kasi, ang ugali niya after kumain, magchichirya siya, ganyan. Yun yung dessert niya. Parang pinapabawasan ko yun sa kanya kasi concerned lang ako sa health niya. Hindi kita sinasabihan ng ganito para lang masabi ko na huwag mong gawin yan. Mm-mm. It's a reminder for you kasi gusto ko healthy ka. Yun yung sa akin. Mm-mm. Pag nag-argue kayo, make sure na yung goal nyo is to learn. To Mm. learn about each other. To understand I agree. each other. Hindi ka nakikipag-argue para masabi mong sino yung mas Sino yung magaling. tama? Yan. Mas magaling sino yung tama. Di ba? Nakikipag-argue ka. Hindi Kasi- yun nakipag-ulahan, no? Oo, hindi ka nakikipag-Pinoy henyo. Siguro, tsaka to add lang din, siguro hindi lang naman mga in a relationship yung mga nandito. Baka meron din nanonood na younger generation. Siguro, as a big sister, ang advice ko lang would be, huwag kayong magmamadali. Darating yung panahon na mag-high school ka rin, magkakaroon ng mga relationship sa paligid nyo, pero kung di nyo talaga gusto yung tao, huwag kayong pumasok agad sa relationship na hinug pa. Para sa akin kasi, hindi ka makakapag-decide para sa sarili mo kung Hindi mo pa na-experience yung ibang bagay. hindi mo pa na-experience. Tsaka, Hindi parang, man technical experience yung dapat i-experience, pero parang ako kasi hindi ako natuto by experience. masubok ng buhay. Oo, natutunan ko yun from mga kwento ng Mm-mm. mga kaibigan ko. Siguro, kaya ako natuto din na hindi talaga magjowa agad would be because kilatisin talaga yung jojowain ko. Kasi ako yung klase ng taong gusto ko pag nag-date ako or ginowa ko siya, gusto ko yung papakasalan ko na. Ganon yung purpose ng pagjojowa para sa akin. Pero hindi yun para sa lahat. May mga magjojowa para lang lumandi lang. Mm-mm. May mga kaibigan ako, mostly mga lalaking kong friends na, hala, bongga mag-surprise. Pag birthday ng babae, ganito, hala, nung tinanong niya, ganyan ka bongga, ay, wag ka, babaero pala. Sino ba yung babaero? So, make sure na alam mo yung pinapasok mong situation. Huwag kang basta lang na may opportunity kiligin ka, yun na yun, diba? So, aralin mo maigi bago ka. Yun lang siguro advice ko para sa mga younger generation who might be watching. And sobrang proud kami na na-preserve namin ang aming chastity. Kailangan mo ba sabihin yun? Siyempre naman. Siyempre, na-proud ako dun. Na first namin yung isa't isa. Yan ba gusto mo sabihin? Oo naman. Siguro, ayun. So, hindi naman pero kumbaga, It's something that you should be proud of. diba? yeah, siguro proud ako doon. So, make good choices. Hindi ko naman sinabing pag meron na hindi na good yun. Kumbaga, make sure lang na pag may ginawa ka, hindi mo pagsisisihan. Di ba? Kung may gagawin ka, make sure na inaral mo lahat, huwag ka lang mapusok. Di ba? Kasi ako, inaral ko yung maigi bago ko ginusto tong lalaking to. Di ba? Yun lang. Thank you so much for watching, guys. Next week, ilalabas na namin ng Snow White Part 2. So, alam kong excited ka na dyan. Oo kasi naman. mas gusto niyang unahin Maging to. Sleeping Beauty. Ano, Sleeping Beauty? Excited na maging Sleeping Beauty. Hindi, joke lang. Matulog. Grabe ka naman. And if ever may questions kayo, may gusto kayong isuggest na ipakwento, let me know. Comment lang kayo or gusto nyo i-message nyo kami sa social media or sa aming Google Form. May nilagay akong Google Form. Yeah. Mag-suggest kayo dyan. Yun lang. Kung may gusto kayong palang mga questions about sa amin, feel free to ask. Thank you so much for watching. Bye-bye. Kiss. Happy Anniv! Mwah! Happy anniversary! Mwah! Rated PG.